The people of the Philippines, Plaintiff Appeal versus Diego Pero E. Casipat, accused appellant, GR number 48796, The Tragic Life of Lee Song-King. Ayon sa saksi, habang siya ay natutulog, narinig niya sa kabilang kwarto ang biktima na humihingi ng tulong. Kaya sa kanyang kuryosidad, minabuti niyang tumayo sa kanyang higaan at dahan-dahan sumilip sa pinto. At ang kanyang nakita, ang 3 tao na lumabas sa kabilang kwarto na may bakas na dugo sa katawan at may bitbit na mahalagang gamit na wari niya ay ninakaw sa biktima. Sa oras na alas 4 ng madaling araw noong Abril 27 taong 1978, habang si Oliver na isang GSIS security guard na nasa kanyang posisyon ay nilapitan ni Barsing upang magulat ng naliligaw na bata. Isang simpleng ulat na magbibigay daan upang matuklasan ang karumal-dumal na sinapit ng isang babae. Tara, i-report kita para mahanap natin. May Barsing, sino yung kasama mo? Nakita ko lang kasama mo yung pagkakagala. Madalas ko yan nakita sa Rocky-Bator, madalas ng kalalian. Sige Barsing, itatawag lang sa Rocky-Bator. Pagdating nila sa nasabing kwarto, kumatok si Oliver sa pinto at walang sumagot. Binuksan niya ito. Ngunit nang buksan nila ito, naamoy nila ang masamang amoy na nanggagaling sa loob ng silid, kung saan nakita nila ang isang patay na katawan na nakahiga sa kama at dali-dali silang tumawag sa kapulisan. House International Hotel. Natuklasan
natuklasan nila na ang patay ay nagngangalang Lee Sun-ping at ayon sa investigasyon, nilimas ng mga magnanakaw ang mga personal na gamit nito. Natukoy ng pulis na si Fajardo na ang nakatira doon ay sina Dr. Hong at ang biktima. Pagkatapos imbestigahan ng paligid, natuklasan nila ang mga sospek ay walang iba kundi si Diego Opero at ang kanilang kasambahay na sila Milagros Villegas at Asteria Avila. Pagkatapos matukoy kung sino ang mga sospek, nagsagawa ang pulisya ng mga plano kung saan nila malalaman ng mga pinagtataguan ng mga to. Sa pamamagitan ng radyo, nalaman nila kung saan lugar nagtatago ang mga sospek. Over. Narito ang Samar PC. Nais lamang po namin ipalam sa inyo na nahuli na namin ang mga suspect sa pagpatay na nagngangalang Diego Opero at Asteria Avila. Ang mga nawawalang gamit tulad ng camera, flashlight, billfold at iba pang mga personal na gamit ay na-recover na rin. Boss, may kilala ko ba Diego Opero at Asteria Avila at Milagros Villegas? Opo, dito po yung bahay nila eh. Samahan ko po kayo. Dito po yung bahay nila. Salamat po. Dito. Walang kikilos. Kayo ay naaresto sa salalang pagpatay at pagnakaw. Kayo din ay may karapatang manahimik o magsawalang ibo. Kung naman ang iyong sabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa inyong sa anumang hukuman. Kayo ay mayroon din karapatang kumuha ng tagapagtanggol. Nang mahuli ang mga sospek na i-recover ang mga nawawalang gamit ng biktima tulad ng kamera, flashlight, damit at iba pang personal na gamit. Base sa autopsiya ni Dr. Singian, ang katawan ng biktima ay nagdulot ng mga pasa sa mukha at leeg nito. Ayon dito, ang sanhi ng pagkamatay ay ang pagsakal sa leeg at pagkasuffocate dahil sa pandesal na pinasok sa bibig ng biktima. Bukod doon, may malalim na saksak sa tiyan ang biktima gamit ang matulis na gunting. Sinalaysay sa hukuman ng mga saksi ang karumal-dumal na pangyayari sa loob ng otel. Dahil sa bigat ng mga ebidensya, hinatulan ang 3 sangkot sa krimen ng reklusyon perpetua na hindi bababa ng 30 taon ngunit hindi lalagpas ng 40 taon. Ayon sa suspect, hindi niya inaasahang patay ang biktima. Ang kanyang intensyon ay nakawan lamang ito. Dahil kung talagang nais niya patayin ito, at nalimirang para sa kanya ito. Ito ay paulit-ulit na napatunayan na kapag ang direktang koleksyon ng pagdating ng pagnanakaw at magpatay ay isa pa rin itong krimen. Malinaw ang intensyon ng mga suspect dahil pinigilan nila ang biktima na hindi lumiyaw at nilagyan ng pandesal ng bibig nito na nagsanhi ng pagkasuffocate at hindi makahina. Korte Suprema, pa siya nakapaglitaw ng pagkamatay ng hindi sinasadya ay hindi material sa kaso. Hindi mahalaga kung sinadya o hindi. Sinasadya ang pagkamatay basta resulta nito ay pagnanakaw. Ang
kasong ito ay nagsilbing mahalagang halimbawa ng pagtitimbang ng Korte Suprema sa mga ebidensya at testimonya sa mga kasong may kinalaman sa karahasang pisikal at pagnanakaw. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng tamang pangangalap at pagsusuri ng ebidensya upang makamit ang hustisya.